Si Mr. Yang naman ay masama ang loob. Kung si Guning ang naging master ni Lord Pan, tiyak na makikinig si Lord Pan sa kanya, at malalagay siya sa malaking problema. Bahagyang kumunat ang noo ni Guning. Hindi siya interesadong maging master ng isang tao, kaya tinanggihan niya ito ng diretso. Sorry, hindi ako interesado. Ano, nabigo si Lord Pan, ngunit nagkaroon siya ng isa pang ideya. Well, kung ayaw mong maging amo ko, would you mind being my boss? Gulat na gulat ang mga tao sa paligid nila this time. Bakit gustong sundan ni Lord Pan si Guning? Hindi na siya muling tinanggihan ni Guning ngunit iniisip niya ito. Hindi masamang ideya na maging miyembro ng kanyang team ang isang super rich na tagapagmana. Wala siyang gagastusin kundi palawakin ang kanyang network. Gayunpaman, hindi rin siya magpapasya ng walang masusing pagsasaalang-alang, dahil hindi siya pamilyar sa Pan family. Kung madalas na inaabuso ng pamilyang Pan ang kanilang kapangyarihan, hindi sila magkakasundo ni Guning, at hindi na kailangan para sa kanya na konektado sa kanila. Kasabay nito, naunawaan din ni Guning na walang mga opisyal o negosyante na hindi kailanman gumawa ng anumang masama. Hanggat hindi ito lumalabag sa batas o pangunahing pamantayan sa moral, hindi tatutol si Guning. Ano sa tingin mo? Nang makita si Guning na nag-aalangan, alam ni Lord Pan na mayroon siyang pag-asa, ngunit labis pa rin siyang kinakabahan. Sigurado ka ba na gusto mo akong tawaging boss? Tanong ni Guning. Siyempre, seryosong sagot ni Lord Pan. Nang makitang napakaseryoso ni Lord Pan, sinabi ni Guning, hindi ko maibibigay sa iyo ang sagot sa ngayon, ngunit mabibigyan kita ng pagkakataon. Kaya kung tatanggapin kita bilang isa sa team ko, depende sa iyo. Walang problema, gagawin ko ang lahat. Tuwang-tuwang sabi ni Lord Pan. Bagamat hindi pa siya binibigyan ni Guning ng positibong sagot, mayroon pa rin siyang pagkakataon. Susuportahan mo ba si Mr. Yang ngayon? Tanong ni Guning. Hindi, sabi ni Lord Pan. Dahil boss niya ngayon si Guning, syempre, tatayo siya sa kanya. Mga ad ng pub future. Nagpanik na talaga si Mr. Yang ngayon. At tinutulungan ko si Mr. Zhang. Pipiliin mo ba siya? Tanong muli ni Guning. Syempre hindi, sabi ni Lord Pan. Tutulungan ng kanyang amo si Mr. Zhang, at tiyak na hindi siya kikilos laban sa kanyang amo. Magaling. Nasiyahan si Guning, pagkatapos ay tumingin kay Mr. Yang. Ibabalik mo ba ang pera kay Mr. Zhang, at sisirain ang lahat ng artificial na hilaw na materyales, o kailangan ko pa bang tumawag ng pulis? Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N of Europound. N. Ay ibabalik ko ang pera kay Mr. Zhang, sabi ni Mr. Yang. Kahit na ano, nasira ang reputasyon ng kanyang tindahan. Gayunpaman, kung handa siyang ibalik ang pera kay G. Zhang at sirain ang lahat ng mga kinakailangang hilaw na materyales, mayroon pa rin siyang pagkakataon na patakbuhin ang kanyang negosyo gaya ng dati. Gayunpaman, kung tumawag si Guning ng pulis, tiyak na mapapahamak siya. Sa huli, ibinigay ni G. Yang ang pera kay G. Zhang. Dahil sa saloobin ni G. Yang, si G. Zhang at ang iba pa ay naniniwala na ang hilaw na materyal ay hindi totoo. Mula sa simula hanggang sa wakas, si G. Zhang ay pinagmasdan ding mabuti kung paano umunlad ang sitwasyon. Pagkatapos noon, paulit-ulit na nagpasalamat si Mr. Zhang kay Guning, at hindi siya naging tanga para magtanong kung paano nalaman ni Guning na may mali sa hilaw na materyales. Kahit na si Lord Pan ay hindi nagdudulot ng anumang problema kay Mr. Zhang, si Mr. Zhang ay hindi nakakahanap ng anumang uri ng jade sa maikling panahon. Kaya, kinausap siya ni Guning ng pribado at sinabi sa kanya na mayroon siyang kamag-anak na may tagapagbigay ng jade. Kung kailangan niya ito, matutulungan siya nito. Sa katunayan, si Guning ay nakipagdeal para sa kanyang sarili. Ang inaalok ni Guning ay ang talagang kailangan ni G. Zhang. Siya ay natuwa at nagpasalamat muli kay Guning. Pagkatapos ay ibinigay ni Guning kay G. Zhang,
ang numero ng telepono ni Xingpang at ang pangalan ng kumpanya. Nang marinig ang kumpanya ay Colorful Jade Provider, napakagaan ng loob ni G. Zhang, dahil sikat ang kumpanya sa industriya ng jade. Boss, gusto mo bang sumama sa akin sa pagkain? Noong nag-iisa sina Guning at Lord Pan, sinamantala ni Lord Pan ang pagkakataon na pasayahin si Guning. Kakakain ko lang, sabi ni Guning. Hindi niya sinasadyang i-down si Lord Pan, pero kumain siya ng 1 oras na ang nakalipas. Mga ad ng Pub Future. Hayaan mo akong bumili ka ng 1 tasa ng kape, sabi ni Lord Pan. Kailangan kong ipagpatuloy ang stone gambling. Muli siyang tinanggihan ni Guning. Sugal na ba to? Boss, naglalaro ka rin ba? Nagulat si Lord Pan. Kung alam niya ang mga nagawa ni Guning, hindi siya magugulat. Oo, mahinang sabi ni Guning. Ngayon, mas hinangaan ni Lord Pan si Guning. Sinundan niya si Guning na naglalakad sa isa pang tindahan ng hilaw na materyales. Nang mapansin ang may-ari nitong si Lord Pan, agad niya itong hinalikan. Oh, hindi ba ito si Lord Pan? Pumasok at tingnan. Mabibigyan kita ng 30% diskwento. Hindi gaanong alam ni Lord Pan ang stone gambling, pero nag-enjoy siya dahil exciting ito, kaya madalas siyang pumunta sa stone gambling street na ito. At lahat ng may-ari ng mga tindahan ng hilaw na materyales sa kalyeng ito ay kilala si Lord Pan. Oo naman, naging mayabang muli si Lord Pan bago ang iba. Sumunod siya sa likod ni Guning ngunit walang balak na siya mismo ang bumili ng hilaw na materyales. Nakatuon si Guning sa tambak ng mga hilaw na materyales sa kanyang harapan ng ilang segundo, pagkatapos ay lumakad at kinuha ang isa na kasing laki ng football. Mayroong medium high-level jade sa loob nito. Kumuha ng cart ngayon, natural na nagbigay ng utos si Guning kay Lord Pan. Walang problema, pagharap kay Guning, agad nang umiti si Lord Pan at pumunta para kumuha ng cart. Ang eksena ay nabigla sa maraming tao na matagal nang nakilala kay Lord Pan, at wala ni isa sa kanila ang makapaniwala sa kanilang mga mata. Sino ang batang babae na ito? Bakit nakikinig si Lord Pan sa kanya? Girlfriend ba siya ni Lord Pan? Imposible. Si Lord Pan ay nagkaroon ng maraming babae. Ngunit ang mga babaeng iyon ay parang mga babaeng alipin noong kasama nila si Lord Pan, at hindi sila pinakitunguhan ni Lord Pan ng malumanay, lalo pat ngumiti sa kanila. Espesyal ba ang babaeng ito kay Lord Pan? O takot ba si Lord Pan sa babaeng ito? Ang bawat tao sa paligid nila ay may parehong iniisip, ngunit walang pakialam si Lord Pan, dahil si Guning ang nasa isip niya. Boss, may jade ba sa loob? Tanong ni Lord Pan. Nang marinig ang mga tao na tinawag ni Lord Pan ang batang babae na ito na, boss, talagang nabigla sila. Gayunpaman, gaano man sila ka-curious, walang nang ahas na magtanong kay Lord Pan. Ang pamilyang Pan ay hindi na rank sa May 10th pinakamataas na listahan sa CTB, ngunit ito ay isang kilalang super rich na pamilya. Ang CTB ang sentro ng pananalapi, at tanging isang mayamang pamilya na may bilyon-bilyon o 12-dosenang bilyon-bilyong yuan ang matatawag na isang tunay na napakayaman sa pamilya. Karaniwang mayroong mahigit 1 bilyong yuan ang mga asset ng isang karaniwang super rich na pamilya. Para sa mga pamilyang iyon na may 100 milyong yuan lamang ang kayamanan, hindi sila napakayaman sa pamilya. Siyempre, maraming mayayamang tao na may 100 milyong yuan sa yaman sa lungsod B, ngunit hindi karaniwan na makakita ng bilyonaryo. Malalaman natin kapag pinutol natin ito. Hindi siya bibigyan ni Guning ng positibong sagot bago mabuksan ang hilaw na materyales. Nang maglaon, pumili si Guning ng isa pang 2 hilaw na materyales na may jade sa loob. Ang isa ay medium high-level jade na kasing laki ng tissue box, habang ang isa naman ay high-level at kasing laki ng 3 palad ng lalaki na nakatambak. At ang 2 katlo ng 2 hilaw na materyales ay jade. Nagulat si Lord Pan sa bilis ni Guning sa pagkuha ng mga hilaw na materyales. Boss, random ka lang ba pumili? Mayroon akong instinct, sabi ni Guning. Ano? Hindi inisip ni Lord Pan na mapagkakatiwalaan ang instinct. Kahit na inakala ni Lord Pan na walang alam si Guning tungkol sa stone gambling,
hinahangaan pa rin niya siya gaya ng dati. 3 hilaw na materyales lamang ang kinuha ni Guning na may jade sa loob, at mabait siyang iwan ang natitira sa may-ari ng tindahang ito upang patakbuhin ang kanyang negosyo. Sa tulong ni Lord Pan, nakakuha si Guning ng 30% diskwento noong binayaran niya ang bill. Kahit na hindi nagkukulang ng pera si Guning, masarap sa pakiramdam kapag makakakuha ka ng discount. Miss, gusto mo bang putulin sila? Tanong ng may-ari ng shop. Oo naman, sabi ni Guning, pagkatapos ay lumakad papunta sa lugar ng pagpuputol ng bato. Walang mga customer na nagpuputol ng mga hilaw na materyales, kaya ang dalawang makina ay parehong magagamit. Sinabihan ni Guning ang dalawang tagaputol ng bato na putulin muna ang dalawang hilaw na materyales na may medium-high level na jade sa loob. Nang magsimulang gumana ang mga makina, mabilis na pinalibutan ng mga tao sa tindahan ang lugar. Lahat ay kinakabahan na nakatingin sa mga hilaw na materyales na pinuputol, kasama na si Lord Pan. Si Guning lang ang nanatiling kalmado. Boss, hindi ka ba dapat kabahan? Nakita ni Lord Pan na napakatahimik ni Guning at nagtanong ng may pag-uusisa. Hindi ako, sabi ni Guning. Muli na namang hinangaan ni Lord Pan ang namumukod tanging psikolohikal na kalidad ni Guning. Hindi nagtagal, nagpakita ang berde. Lahat ng tao ay tumingin kay Guning ng may inggit o selos, ngunit nanatiling kalmado pa rin si Guning. Si Lord Pan, sa kabilang banda, ay namangha sa tumpak na instinct ni Guning. Naunawaan din niya na napakahalaga ng swerte sa sugal na bato. Gayunpaman, nanatiling kalmado pa rin si Guning at tila hindi nasasabik. Mga ad ng pub future. Boss, hindi ka ba masaya? Nagtatakang tanong ni Lord Pan. Siyempre ako, binigyan siya ni Guning ng isang perfunctory na sagot. Hindi siya nalulungkot ngunit nasanay na siya, at alam na niya na may jade dito. Naramdaman ni Lord Pan na kakaibang hindi nagpakita ng kaligayahan si Guning kung talagang masaya siya. Alam na ba niya? Naisip ni Lord Pan sa kanyang sarili, ngunit hindi niya ito sineseryoso, kahit na ito ay tiyak na katotohanan. Maaaring isang manipis na layer lamang, sabi ng isang tao na may paninibugho. Nakikita ang berde, maraming tao ang magiging berde na may inggit din. Miss, willing akong magbayad ng 50,000 yuan para sa raw material na ito. Kahit na ang berde ay nagpapakita ng kaunti, maaari lamang itong maging isang manipis na layer at ang hilaw na material ay magiging isang basura. Gayunpaman, kung ibebenta mo ito sa akin, maaari kang kumita ng 50,000 yuan man lang. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot kay Guning. Nang marinig ito ni Guning, naalala niya na may nagsabi ng ganoon din sa kanya noong una niyang pinutol ang jade. Paumanhin, kung gusto mong bilhin ito, kailangan mong maghintay hanggang sa huli. At ang pinakamalaking bigay na mamimili ay nakakakuha ng jade, sabi ni Guning. Dahil sinabi iyon ni Guning, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay makapaghintay lamang. Nagpatuloy ang pagputol ng bato. At kasabay nito, sinabi sa kanila ng isa pang tagaputol ng bato na ipinakita ng berde. Jesus! Napakaswerte ng dalagang ito. Parehong berde ang kanyang mga hilaw na materyales. Posible bang ang pangatlo ay magpapakita rin ng berde? Malamang. Ang mga tao ay mas nagulat at tumingin kay Guning na may higit na paninibugho, habang si Guning ay nanatiling kalmado. Boss, ang galing mo. Hindi na hinahangaan ni Lord Pan si Guning ngayon, at naniniwala siya na ginawa niya ang tamang desisyon na sundin ang pangunguna ni Guning. Sa loob ng ilang minuto, ang unang jade ay ganap na naputol. Ay nako! Ito ay medium-high level jade ng glutinous rice type. Napalakas ang boses ng tagaputol ng bato sa pananabik. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya. Mahirap mag-cut out ng jade at normal lang na nakakapagputol siya ng 12-dosenang piraso ng jade sa loob ng isang taon. Ito ay bihirang makakita ng jade sa itaas ng katamtamang antas. Ano? Uri ng malagkit. Dapat itong hindi bababa sa 30 milyong yuan. Jesus! Ito ay isang kapalaran. Boss, ang galing mo. Pinuri ni Lord Pan na may pananabik na parang sa kanya ang jade. Gayunpaman,
walang mas nagalit kaysa sa may-ari ng tindahan na ito. Bagamat karaniwan ng makakita ng customer na nanggupit ng jade sa kanyang tindahan, hindi niya maiwasang mainggit at magselos din. Mga ad ng Pub Future. Makalipas ang ilang sandali. Jesus. Ito ay medium-high level na jade ng uri ng tubig. Nagtatakang sabi ng isa pang tagaputol ng bato. Ano? Muling nag-usap ang mga tao. Ang hindi kapani-paniwalang swerte ni Guning ay talagang nabigla sa kanila. Lahat ay tumingin kay Guning na may purong selos, ngunit si Guning ay hindi naapektuhan. Boss, pupurihin na sana muli ni Lord Pan si Guning, ngunit bigla siyang nawalan ng mga salita. Nauubusan na siya ng complimentary vocabulary. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang ipahayag ang kanyang paghanga kay Guning. Well, sa totoo lang wala akong ibang masasabi, pero boss, ang galing mo talaga. Natuwa si Guning. Sige, alam kong magaling ako, kaya tigilan mo na ang pambabala sa akin. Nang marinig ang kanilang maliit na usapan. Maraming tao sa kanilang paligid ang nag-iisip na si Guning ay masyadong mapagmataas, kahit na kailangan nilang aminin na siya ay talagang hindi kapanipaniwala. Sa kabilang banda, mahal ni Lord Pan ang karakter ni Guning. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3 LB1N. Di nagtagal, may nagbid para sa unang jade ng glutinous rice type. 10 milyong yuan. 11 milyong yuan. 20 milyong yuan. Sa huli, ang jade ay naibenta sa halagang 20 milyong yuan. Sa sandaling handa na si Guning na ibigay ang pangatlong hilaw na materyales sa isang tagaputol ng bato, nagring ang kanyang telepono, at ang tumatawag ay si Kay. Sa wakas ay nakuha na ni Kay. Kay ang lokasyon, kaya nagpa siya si Guning na huwag nang putulin ang ikatlong hilaw na materyales ngayon. Miss, puputulan mo ba ang pangatlo? Tanong ng may-ari nitong tindahan. Hindi, salamat, sabi ni Guning. Pagkatapos, ang pangalawang jade ay ganap na naputol. Mas malaki ito kaysa sa una, kaya mas mataas din ang presyo nito. 10 milyong yuan. 12 milyon yuan. Kapag abala ang mga tao sa pagbibid para sa pangalawang jade, narinig ni Guning na may nagsasalita ng language R sa tabi niya, at hindi siya nasisiyahan. Ang mga tao mula sa bansa R ay hindi nagustuhan ng mga tao sa bansang ito, kabilang si Guning. Si Guning ay hindi sanay sa language R, ngunit naiintindihan niya ng kaunti. Narinig ni Guning ang taong mula sa bansa R na nagsabi sa isang lokal na mamamayan sa kanyang tabi upang tulungan siyang magbid para sa pangalawang jade. Si Guning, na may matinding bias laban sa mga tao mula sa bansa R, syempre, ay hindi magbebenta ng kanyang jade sa kanila, kahit na ito ay isang kumikitang deal. 35 milyong yuan. 40 milyong yuan. Isang bid mula sa taong mula sa bansa R. Pagkatapos nito, walang nag-follow up, dahil ang presyo ay sapat na mataas. Lumapit si Guning kay Lord Pan at sinabi sa kanya, galing siya sa bansa R. Ayokong ibenta sa kanya ang jade na ito. Tulungan mo akong magbid para sa jade na ito. Nang marinig na ang lalaki ay mula sa bansa R, hindi nasiyahan si Lord Pan, dahil labis niyang kinasusuklaman ang mga ito. Sa makatuwid, sumang-ayon siya kay Guning nang walang pag-aalinlangan. 50 milyong yuan, sabi ni Lord Pan. Bigla niyang tinaas ang presyo ng 10 milyon sa isang pagkakataon. Itatago ni Guning ang jade na ito, at hindi na mahalaga ang presyo nito ngayon. Nang marinig na sumali si Lord Pan sa bidding, nataranta ang lahat, dahil pumunta si Lord Pan dito kasama si Guning. Kung gusto niyang bilhin ito, maaari niyang pribado ang deal kay Guning. Ang taong mula sa bansa R ay nabigo. 50 milyong yuan ang halos pinakamataas na presyo, at hindi sulit na bilhin kung tataas muli ang presyo. Gayunpaman, ang taong mula sa bansa R ay hindi gustong sumuko. 55 milyong yuan. 60 milyong yuan. Walang dalawang isip na sinabi ni Lord Pan at binigyan sila ng nakakaakit na tingin. Sa ngayon alam na nila na sinadya ito ni Lord Pan. Gayunpaman, hindi pa nila nakilala si Lord Pan.
Kaya bakit kailangan niyang gawin ito? Gustong ipagpatuloy ng taong mula sa bansa R ang pagbid ngunit pinigilan ng lokal na mamamayan. Nag-usap sila sa mahinang boses sa loob ng ilang segundo, at sumuko na ang taga-country R. Sinaman niya ng tingin si Lord Pan bago siya umalis. Mga ad ng pub future. Ha, nasiyahan si Lord Pan. Sige. Sir. Kung gusto mo pa rin ang jade na ito. Maaari kang magbayad ng 35 milyong yuan para dito at iuwi ito, sabi ni Guning sa lalaking nagbid ng 35 milyong yuan para sa jade noon. Siyempre gusto ko, masiglang sabi ng lalaki. Gayunpaman, Miss, bakit hindi mo ito ibinente sa taong nagbid ng ganoon kataas na presyo? Siya ay mula sa bansa R, at ayaw kong ibenta ito sa kanya, direktang sabi ni Guning. Nang marinig na ang tao ay mula sa bansa R, lahat ay nakaramdam ng pagkasuklam, at inaprubahan din nila ang pag-uugali ni Guning. Samantala, inisip din ng ilan na si Guning ay pipi, at hindi na kailangang kumilos laban sa pera. Pagkatapos ng deal, umalis si Guning sa shop. May kailangan pa akong harapin. Kaya oras na para magpaalam, sabi ni Guning kay Lord Pan. Ano? Nag-atubili si Lord Pan na umalis. Gusto pa niya itong yayain na sumama sa kanya sa pagkain mamaya. Saan ka aalis? Maaari kitang ipadala doon. Nasa labas ang kotse ko, sabi ni Lord Pan. Hindi, salamat, tinanggihan siya ni Guning. Nako, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ako nga pala si Pan Zero. Dahil boss ko na kayo ngayon, hindi ba dapat ibigay mo sa akin ang phone number mo para makontak kita? Sabi ni Pan Zero. Guning ang pangalan ko, at ang numero ng telepono ko ay 4X. Padalhan ako ng mensahe, at i-save ko ang numero ng iyong telepono. Tatawagan kita kapag tapos na ako, sabi ni Guning. Agad na nasave ni Pan Zero ang numero ng telepono ni Guning. Sabay silang lumabas, at diretsyong sumakay si Guning ng taxi na naghihintay sa gilid ng kalsada. Nanshui Village ang pinuntahan ni Guning. Ito ay 23 kilometro ang layo mula sa south exit ng CTB, ngunit hindi kailangang magmaneho sa expressway. Mga ad ng pub future. Habang nasa daan, natanggap ni Guning ang tawag ni Tang Haifeng. Ang una niyang naisip ay malamang na narinig niya ang balita tungkol sa nangyari sa airport at alam niyang CTB na siya ngayon. Tama siya. Sa sandaling sinagot ni Guning ang tawag, nagreklamo si Tang Haifeng. Girl Gu, narinig ko ang balita na nailigtas mo ang isang nasugatan na babae sa paliparan ng CTB. Bakit hindi mo ako binisita dahil nandito ka? Ngumiti si Guning at nagpaliwanag, Lolo, may importante akong aasikasuhin sa CTB. Ipinapangako ko na bibisitahin kita kapag tapos na ito. Anong importanteng bagay? Kailangan mo ba akong tulungan? Sabihin mo lang, sabi ni Tang Haifeng. Salamat, Lolo, ngunit kakayanin ko itong mag-isa, sabi ni Guning. Kung kaya niyang harapin ang sarili niya, hindi na niya iistorbahin ang iba. Gayunpaman, kung kailangan niya ng suporta ni Tang Haifeng, hindi rin siya magdadalawang isip na tawagan siya. Napanatili niya ang malapit na relasyon kay Tang Haifeng upang palawakin ang kanyang network, kaya hindi niya ito sayangin. Sige. Pero huwag kang mag-atubili ipaalam sa akin kung kailangan mo ng tulong ko. Oh, naghanda ako ng pulang sobre para sa iyo. Huwag mong kalimutang bisitahin ako. Sabi ni Tang Haifeng at ginamit ang pulang sobrang sakit. Haha, tumawa si Guning, ngunit nakipagtulungan pa rin siya kay Tang Haifeng at kumilos ng sakam. Siyempre bibisitahin kita para sa pulang sobra. Nako. Kung hindi ako naghanda ng pulang sobre para sa iyo, hindi mo ako bibisitahin noon, di ba? Nagkunwaring galit si Tang Haifeng. Siyempre hindi. Kahit walang pulang sobre, bibisitahin pa rin kita. Pwede pa rin akong kumain at uminom sa iyong bahay, biro ni Guning. Haha, natuwa si Tang Haifeng. Pagkaraang ibaba ni Tang Haifeng ang tawag kay Guning, umuwi si Tang Jakay. Nang makita si Tang Haifeng na napakasaya, nagtanong siya ng may pag-usisa, Lolo, bakit ka masaya?
Nasa City B si Girl Gu ngayon, ngunit abala siya, kaya bibisitahin niya ako kapag libre na siya, sabi ni Tang Haifeng. Mas natuwa pa siya nang marinig na dumating si Guning sa City B kaysa umuwi ang kanyang apo. Tuwang-tuwa din si Tang Jakay dahil masyado siyang na-curious kay Guning na bagong apo ng kanyang lolo at halos kamukha ng kanyang tiyuhin. Lolo, yayain mo siyang bisitahin kami sa bahay. Gusto ko talagang makilala ang babae, sabi ni Tang Jakay sa pananabik. Ang Nanshui Village ay isa na ngayong resort. Sa orihinal, ito ay isang halamanan na may kabuuang lawak na 165 ektarya. Nang maglaon, unti-unti itong naging folklore resort na may mga tampok na farmhouse, kabilang ang catering, accommodation, entertainment, at iba pang pangalawang serbisyo. Maliban sa isang halamanan, mayroon ding templo mula sa dinastiyang Tang. Maaaring pumunta doon ang mga tao para hilingin ang swerte. At may reservoir din na kasing laki ng football field. Ang mga turista ay maaaring mangisda o maglayag sa mga bangka doon. Ang Enyo Euro Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Nasa Nanshui Village ang lokasyon ni Su Anjen, ngunit hindi sa entertainment area. Mula sa mapa ng GPS na ibinigay sa kanya ni Kay, kinailangan ni Guning na maglakad pasulong sa tabi ng ilog ng 2 kilometro. Napulot daw ng mga antik ang mga tao sa direksyong ito ng kalsada. Alam ng karamihan sa mga taga-nayon sa Nanshui Village ang balita na may mga antigo sa paligid ng lugar na ito, ngunit maaaring hindi ito marinig ng mga tagalabas. Sa simula, gustong kumita ng kaunting pera ang ilang taga-nayon sa pamamagitan ng palihim na pagbebenta ng mga antik, ngunit ang iba naman na nakakaalam na ito ay labag sa batas ang nagsabi sa gobyerno. Pagkatapos ay nagpadala ang gobyerno ng isang archaeological team dito. Bagamat hindi itinago ng gobyerno ang balita, hindi rin ito nagpakalat ng balita, kaya walang masyadong nakakaalam tungkol dito. Naglakad si Guning sa kalsada habang ginagamit ang kanyang jade eyes para aiskan ang mga bundok sa paligid niya. Marahil ay hinanap na ng grupo ni Su Anjen ang kalsadang ito, ngunit ang kanilang mga mata ay halos hindi maihahambing sa kanyang jade eyes. Pumunta dito si Guning hindi para kay Su Anjen, kundi sa sinaunang libingan. Sa makatuwid, wala siyang masyadong pakialam sa grupo ni Su Anjen ngunit nag-iingat pa rin na hindi makasagasa sa kanila. Ang mga bundok dito ay hindi masyadong mataas, nasa taas lamang na humigit kumulang 100 hanggang 1,000 metro, ngunit maraming puno at bato at hindi madaling umakyat. Siyempre, hindi ito problema para kay Guning. Naglakad siya ng 1 oras at umikot sa isang maliit na bundok, ngunit nabigo siyang makahanap ng anumang bakas ng isang sinaunang libingan o isang libingan. Lumipas ang mga oras, wala pa rin. Gayunpaman, pagkatapos na umakyat si Guning sa isang maikling distansya sa isa pang bundok, narinig niya ang ilang mga tao na nag-uusap, ngunit hindi sila marinig ng malinaw dahil nasa malayo sila. Ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes at nakakita ng 20 o higit pang mga tao sa kabilang panig ng bundok na ito. May hinahanap sila na may mga gamit sa lupa. Bagamat may jade eyes si Guning, hindi niya mahanap ang sinaunang libingan sa isang sulyap. Sa halip, kinailangan din niyang hanapin ang ground meter bawat metro. Gayunpaman, nagawa niyang maghanap sa isang mas malaking lugar sa mas mabilis na bilis kaysa sa kanila. Dahil natagpuan na niya ang grupo ni Su Anjen, tiyak na hindi pupunta si Guning. Tumalikod siya at naglakad sa kabilang direksyon. Hindi pa maaga nang dumating si Guning sa Nanshui Village, at mabilis na nagdilim ang kalangitan sa taglamig. Hindi ligtas na manatili sa kabundukan sa gabi. Maaaring may mga ahas, langgam, daga o iba pa, kaya tumigil ang grupo ni Su Anjen sa paghahanap at nagkampo sa isang bakanteng lugar habang gumagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga ahas at iba pang makamandag na hayop. Para kay Guning, patuloy niyang hinahanap ang sinaunang libingan. Sa tulong ng kanyang jade eyes, hindi siya nahirapang maglakad sa gabi. At kung siya ay nakagat ng isang ahas, maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang sarili. Kalaunan ay dumating si Guning sa isa pang bundok.
Gayunpaman, bago niya mahanap ang sinaunang libingan, narinig niyang may nagsasalita ng tahimik sa kanyang harapan. Lee Maosong, namatay si kuya dahil sa iyo. At maghihiganti ako sa kanya ngayon. Nang marinig ang pangalang Lee Maosong, nagulat si Guning at agad na ginamit ang kanyang jade eyes. Nandyan sila. Nakilala muli ni Guning ang mga sepulture row na iyon, sina Lee Maosong, Sun Chao, Zhao Jiangquan at Guo Yiyang. Nagkataon lang. Gayunpaman, hindi masyadong nagulat si Guning. Sila ay mga gravedigger kung tutuusin at ginugol ang karamihan sa kanilang oras sa paghahanap ng mga sinaunang libingan. Hindi nakakagulat na pumunta sila dito pagkatapos nilang marinig ang balita. Gayunpaman, hindi lang si Lee Maosong at ang kanyang mga kaibigan. Ang isa pang 6 na lalaki ay nakatayo sa tapat ng grupo ni Lee Maosong. Ang magkabilang panig ay tila hindi nasisiyahan, lalo na ang mga nakatitig kay Lee Maosong. Do Shouyang, sinabi ko sa iyo na hindi namatay si Lao San dahil sa atin. Tumanggi siyang makinig sa amin at tumakbo sa libingan para sa pera, ngunit pinatay ng gumagalaw na katawan. Galit na nakipagtalo si Lao na si Sun Chao. Ayaw nilang pasanin ang resulta ng pagkamatay ni Lao San. Nang marinig iyon, naisip ni Guning kung ano ang nangyayari dito. Ang lalaking nagngangalang Do Shouyang ay dapat na nakababatang kapatid ni Lao San, Do Shouming. Tahimik na lumipat si Guning. Bagamat minsan lang niyang nakilala si Lee Maosong at ang iba pa, ibinahagi nila ang hindi kapani-paniwalang karanasan sa sinaunang libingan. Kaya, hindi siya lumayo sa kanila. Kung sila ay nasa panganib, handa siyang tulungan sila. Katawan gumagalaw. Kalokohan. Sa tingin mo bibilhin ko yan. Napatay mo yata siya dahil ayaw mong ibahagi ang pera sa kanya. Hindi naniniwala si Do Shouyang sa gumagalaw na katawan. Mga ad ng pub future. Maniwala ka man o hindi, hindi namin pinatay si Lao San. Sinabi ni Zhao Jiangquan. Hindi mahalaga kung maniwala ako o hindi, dahil lahat kayo ay mamamatay ngayon. Tila masama si Do Shouyang at biglang bumunot ng baril sa kanyang baywang, tinutukan si Lee Maosong. Si Lee Maosong at ang iba ay napaatras sa takot, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Hindi rin nasisiyahan si Guning. Nag-aalala siya sa anumang segundo ay mapapatay sila, kaya agad siyang tumakbo para iligtas sila. Sa kabutihang palad, 4 na metro lang ang layo ni Guning sa kanila. At sa loob ng 2 segundo, naabot ni Guning ang tagiliran ni Do Shouyang at nabali ang kanyang palso. Ang iba ay hindi malinaw na nakita kung ano ang nangyayari hanggang sa sumigaw si Do Shouyang sa matinding sakit. Lahat sila ay natakot pati na rin ang gulat. Hinawakan ni Do Shouyang ang kanyang nasugatang kanang palso, ngunit wala na ang kanyang baril. At si Guning ay nakatayo sa tabi niya na may hawak na baril. Ikaw, lahat ay tumingin kay Guning nang may pagtataka. Parang kidlat ang nangyari. At hindi iyon magagawa ng isang ordinaryong tao. Dapat kung fu master ang babaeng ito. Akala nila. Hindi nakilala ni Lee Maosong at ng iba pa si Guning nang tumakbo siya palabas, ngunit nang makita nila ang mukha ni Guning, nagulat sila. Miss Gu, ikaw pala. Sabi ni Lee Maosong sa pananabik. Dahil ito ay si Guning, ito ay maliwanag na maaari niyang makuha ang kontrol ng Do Shouyang tulad ng kidlat. Iniligtas sila ni Guning mula sa mga paniki at gumagalaw na katawan sa huling pagkakataon, kaya sa kanilang mga puso, si Guning ang kanilang lifesaver at isang kung fu master na hinahangaan nila. Oh, si Miss Gu. Nagulat din yung iba. Hindi sila nagtataka kung bakit nagpakita si Guning dito dahil akala nila ay sepulture row rin si Guning. Hay, kayong lahat, ikinagalak kong makilala kayong muli. Sabi ni Guning sa kanila. Si Lee Maosong at Sun Chao ay mas matanda pa sa kanyang ina, habang si Zhao Jiangquan at Guo Yiyang ay mas bata sa 30 taong gulang. Bahagyang natarante si Do Shouyang pagkatapos niyang malaman na si Lee Maosong at iba pa ay alam ni Guning at Guning na naagaw ang kanyang baril sa ilang segundo. Malamig na sinulyapan ni Guning ang grupo ni Do Shouyang, at mayroon siyang natural na hangin ng kapangyarihan, na ikinasindak nila.
Nahulog ang paningin ni Guning kay Do Shoyang. Kung hindi ka naniniwala na may gumagalaw na katawan sa mundong ito ay hindi nangangahulugan na wala na. Pinatay talaga ng gumagalaw na katawan ang kuya mo. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Tumanggi pa rin si Do Shoyang na paniwalaan ito. Miyembro ka ng grupo nila, kaya natural na ipagtatanggol mo sila. Hindi lang si Do Shoyang, kundi ang iba pang kasama niya ay hindi rin naniwala. Medyo naiintindihan ito dahil napakahirap para sa mga modernong tao na maniwala sa mga multo at halimaw. Dahil hindi sila naniniwala, walang plano si Guning na magpaliwanag pa. Gayunpaman, tinitigan niya si Do Shoyang ng malamig at binalaan siya. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Gayunpaman, kung manggahas kang saktan si Lee Maosong at ang kanyang mga kaibigan, ipapakulong kita at mananatili ka doon magpakailanman. Nang makasalubong ang matalim na tingin ni Guning, ang katawan ni Do Shoyang ay nanginginig sa takot, at halos hindi siya makahinga. Kahit na ang kanyang mga kasosyo ay nakaramdam ng panggigipit mula kay Guning, na nagpaisip sa kanila na ang batang babae na ito ay hindi simple. Ngayon, mawala, sabi ni Guning. Bagamat gustong patayin ni Do Shoyang si Lee Maosong, nabigo siya, at hindi sila kayang patayin ni Guning. Hindi niya nais na masentensyahan sa kulungan pagkatapos ng lahat. Nag-aatubili si Do Shoyang na umalis ngunit hindi rin siya nang ahas na manatili rito. Bukod dito, nasugatan ang kanyang pulso at kailangan niyang pumunta kaagad sa ospital. Pagkatapos nito, nakatakas ang isang grupo nila. Nang wala na sila, taos-pusong nagpasalamat si Lee Maosong kay Guning. Miss Gu, maraming salamat sa pagligtas sa amin muli. Talaga. Miss Gu, maraming salamat, sabi ng tatlo pang lalaki. Miss Gu, ikaw ang aming lifesaver. Kung kailangan mo ng aming tulong sa hinaharap, huwag mag-atubiling ipaalam sa amin, at hindi kami magsisikap na tulungan ka, seryosong sabi ni Lee Maosong. Oo, ang iba ay nag-echo. Nang muli silang makilala ni Guning, naisipan niyang kunin sila. Dahil ipinakita nila ang kanilang kabaitan sa kanya sa sarili nilang inisyatiba, syempre, hindi ito itatanggi ni Guning. Malaki. Kung kailangan ko ng tulong mo sa hinaharap, ipapaalam ko sa iyo, sabi ni Guning. Walang problema, sabi ni Lee Maosong at ng iba pa. Sa kanilang mga mata, isang karangalan kung humingi ng tulong si Guning sa kanila. Nako, Miss Gu, dapat narito ka rin para hanapin ang sinaunang libingan, di ba? Ang mga dalubhasa na iyon ay naghanap sa ilang mga bundok ng walang kabuluhan, at kami ay naghanap din sa paligid ng bundok na ito, ngunit wala kaming nakita. Baka wala talagang sinaunang libingan, sabi ni Lee Maosong. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin. Gayunpaman. Kung walang sinaunang libingan, bakit may mga tao na pumitas ng mga antik dito? Naniniwala pa rin si Zhao Jiangquan na kailangang mayroong isang sinaunang libingan sa paligid ng lugar na ito. Mahirap sabihin, ngunit dahil nandito na tayo, hanapin natin ito. Sabi ni Guning. Tama ka. Miss Gu, gusto mo bang sumama sa amin? Kung nahanap natin, maaari nating ibahagi ang mga antik sa kalahati, sabi ni Lee Maosong. Bagamat hindi ito patas dahil nag-iisa si Guning habang may 4 na tao sila sa team, wala silang pakialam. Idinagdag ni Lee Maosong, gayunpaman, kung may anumang kakaibang bagay na nangyari tulad ng nakaraang pagkakataon, mangyaring tulungan kami gaya ng dati, Miss Gu. Nagulat si Guning sa pagiging bukas palad ni Lee Maosong, ngunit dahil handa siyang gawin iyon, hindi niya ito tatanggihan. Tungkol naman sa paghingi ng tulong ni Lee Maosong, pumayag si Guning. Huwag kang mag-alala. Dahil team na tayo ngayon, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Pagkatapos, sumama si Guning kay Lee Maosong at sa kanyang mga kaibigan upang hanapin ang sinaunang libingan. Bagamat hinanap ni Lee Maosong at ng kanyang mga kaibigan ang bundok na ito, gusto pa rin ni Guning na luminggalinga muli sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang walang mahanap sa bundok na iyon gamit ang kanyang Jade Eyes,
umalis siya kasama si Li Maosong at ang iba pang mga lalaki. Ang lahat ng kalapit na bundok ay hinanap na, at wala pa rin kaming nakita. Baka ang sinaunang libingan ay nasa mas malayong bundok, sinabi ni Zhao Jiangquan. Kung hindi pa rin natin ito mahahanap, ang mga antik ay maaaring nahukay na ng mga nauna sa atin, sabi ni Guo Yiyang. Tila nabalisa siya dahil maraming beses na silang nakatagpo ng mga ganoong sitwasyon noon. Mga ad ng Pub Future. Mayroon ka bang mapa? Tanong ni Guning. Oo naman, sabi ni Sun Chao. Sabay kuha ng mapa at picture. Ito ang mapa, at ito ang buong view ng Nanshui Village na kinuha namin mula sa isang eroplano nang kami ay dumating dito. Tiningnan ni Guning ang mapa at ang larawan. Agad na ginamit ni Zhao Jiangquan ang flashlight ng kanyang telepono para maintindihan ni Guning. Kahit na hindi ito kailangan ni Guning, wala siyang sinabi para hindi mailantad ang kanyang sikreto. Tiningnan niya muna ang larawan. Mayroong ilang mga bundok na may markang pulang batik, na kasalukuyang hinanap na nila ang mga ito. At ang mga bundok na iyon na walang pulang batik ay malayo sa Nanshui Village. Pagkaraan ng ilang sandali, isang lugar ang nakakuha ng atensyon ni Guning. Ito ay ang templo ng Nanshui Village. Kahit papaano, naramdaman ni Guning na ang sinaunang libingan ay maaaring nasa ilalim ng templo. Bueno, dahil hahanapin natin ang sinaunang libingan, bakit hindi natin tingnan ang templo? Sabi ni Guning. Ang templo. Walang nag-isip na ang sinaunang libingan ay maaaring nasa templo dahil ang templo ay matatagpuan sa tabi mismo ng nayon. Bukod dito, ang mga tao ay pumulot ng mga antik sa kabilang direksyon ng templo, kaya walang hinahanap dito. Gayunpaman, dahil iminungkahi ni Guning na subukan ito, si Li Maosong at ang iba pa ay susundan siya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, sabay na naglakad ang grupo nila papunta sa templo. Kahit na may pakiramdam si Guning na ang sinaunang libingan ay maaaring nasa paligid ng templo, hindi siya lubos na sigurado. Kaya naman, ginamit niya ang kanyang Jade Eyes habang naglalakad sila papunta dito. Inabot sila ng halos 2 oras na paglalakad bago sila tuluyang nakarating doon. 9:00 ng gabi noon, isang magandang oras na para magsimulang magtrabaho ang mga sepulture row. Ang templo ay itinayo sa taas na 200 metro, kalahati sa tuktok ng bundok. Maliban sa hagdanan na tanging daan patungo sa templo, mga puno lamang ang nakapaligid dito. Karaniwan, ang mga libingan ay nasa patag na lupa o mabababang bundok, kaya ang mga sepulture row ay bihirang umakyat ng napakataas upang maghanap ng isang sinaunang libingan. Si Guning at ang iba pa ay umakyat sa bundok, hinahanap ang sinaunang libingan. Makalipas ang kalahating oras, nang 10 metro lang ang layo nila sa templo, naamoy na nila ang nakakadiri na amoy ng isang bangkay. Ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes na nakatingin sa direksyon ng mabangong amoy. May isang malaking piraso ng bato na 20 metro ang layo mula sa kanila, at isang kalahating bulok na katawan ang nakahiga sa ilalim nito. Karamihan dito ay natatakpan ng maliliit na nakakalat na bato. Ang katawan ay nakasuot ng karaniwang estilo. Ito ay hindi isang monghe, ngunit maaaring ito ay isang turista. Mas malalim ang tingin ni Guning gamit ang kanyang Jade Eyes, at isang bilog na itim na butas ang lumitaw sa kanyang paningin. Tuwang-tuwa si Guning. Kahit na hindi siya sigurado na ito ay isang libingan, ito ay lubos na posible. Kung ito ay isang libingan, ang katawan ay dapat na isang sepulture row. Anyway, nagpa siya siyang tingnan. Naaamoy ko ang baho ng bangkay. Pumunta tayo doon at tingnan, sabi ni Guning. Ano? Isang bangkay. Nang marinig iyon, nagulat silang lahat na may namatay dito, ngunit ilang beses na silang nakakita ng mga bangkay noon, kaya wala ni isa sa kanila ang natakot. Pagkatapos nito, si Li Maosong at ang kanyang mga kaibigan ay sumunod kay Guning na naglalakad. Nang tumayo sila sa harap ng katawan at makita ang mukha nito, si Li Maosong, at ang kanyang mga kaibigan ay namangha. Zhou Laor. Bakit dito namatay si Zhou Laor? Talaga bang may sinaunang libingan sa paligid?
Pinatay ba siya ng kanyang mga kasama? Si Zhou Laor ay isang gravedigger din, at tiyak na pumunta siya dito para sa sinaunang libingan pagkatapos niyang marinig ang balita. Hanapin natin ang kanyang katawan, sabi ni Guning. Bagamat nahanap na niya ang black hole, hindi niya agad masabi sa kanila kung sakaling ito ay magduda sa kanila. Nang marinig iyon, agad silang nagsimulang maghanap sa paligid, habang ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes para makita kung ano ang nasa loob ng black hole. Ang black hole ay 3 metro sa unahan ng katawan, at may malaking bato na nakaharap sa pasukan nito. Karaniwang hindi malalaman ng mga tao na may kakaiba dito. Mahigit 12 metro ang lalim ng black hole, at halos umabot ito sa ilalim ng templo. Sa dulo nito, may isang silid na 5 metro kwadrado ang laki, ngunit ito ay walang laman. Marahil ay kinuha na ng ibang mga sepulture row ang lahat ng gamit sa loob, kaya walang natira dito. Gayunpaman, walang ibang lagusan ang lumalabas mula sa silid. Normal lang ba itong libingan? Gayunpaman, kung ito ay isang normal na libingan, dapat mayroong isang kabaong. Ang mga sepulture row ay hindi magnanakaw ng kabaong. Tumingin si Guning ng mas malalim sa kanyang jade eyes at nakitang may mali sa silid. May isa pang silid sa tabi ng dingding ng silid na ito. At 1 metro lang ang kapal ng pader. Bagamat ang pangalawang silid ay walang laman din, nakita ni Guning na ang isang libingan na lagusan ay darating mula rito. Tila panakip lang ang unang silid, at hindi alam ng mga sepulture row na nauna pa sa kanila na may katabi lang sa dingding. Mga ad ng Pub Future. Habang walang nakatingin, lihim na inilayo ni Guning ang bato at ipinakita ang ikatlong bahagi ng butas. Oh, tingnan mo. Narito ang isang butas, sabi ni Guning na parang nakita niya lang. Sabay-sabay na tumakbo si Li Maosong at ang kanyang mga kaibigan at pinagagalaw ang bato bago niya ginamit ang kanyang flashlight upang tumingin sa loob. Ito ay isang libingan, sabi ni Li Maosong. Hayaan mo muna akong makapasok, at maaari kang sumunod sa likod ko, sabi ni Guning, pagkatapos ay umakyat sa butas. Sumang-ayon ang lahat. Pinangunahan ni Guning ang club para maprotektahan niya sila kung may nangyaring masama. Nangako si Guning na gagawin iyon pagkatapos ng lahat. Nang umakyat sila sa butas, sinabihan ni Guning ang huling tao na ilipat pabalik ang bato upang takpan ang butas upang maiwasang mahanap ito ng iba. Tuwid ang butas at 1 metro lang ang taas kaya kailangan nilang maglupusay kapag nasa loob na sila. Inilabas ni Guning ang kanyang night luminescent pearl, at ang black hole ay naliwanagan kaagad. Ang mga flashlight ni Li Maosong at ng kanyang mga kaibigan ay naging walang silbi noon. Nang makita ang night luminescent pearl ni Guning, humanga muli si Li Maosong at ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, wala silang balak na nakawin ito. Walang taong 100% mabuti o masama. Ilegal ang paghukay nila ng mga sinaunang libingan, at ipinakita nito na hindi sila mabubuting tao, ngunit hindi sila papatay ng iba at marunong silang magpasalamat. Sa kasong iyon, sila ay mabubuting tao sa kanilang lawak. Naging maayos ang lahat habang naglalakad sila papunta sa silid, ngunit walang lagusan sa unahan. Well, wala bang tunnel? Hindi ba ito isang libingan? Si Li Maosong at ang kanyang mga kaibigan ay lubos na nabigo. Ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes at wala siyang nakitang masama sa pangalawang silid sa likod ng dingding. Kaya tinanong niya si Li Maosong at ang kanyang kaibigan, nagtitiwala ba kayo sa akin? Meron akong naisip. Natigilan sila saglit, ngunit alam nilang lahat na si Guning ang nagsasalita tungkol sa libingan na ito. Ano man ang gagawin ni Guning, susundan nila siya. Miss Gu, handa akong sundin ang iyong pamumuno anuman ang iyong susunod na gagawin, sabi ni Li Maosong. Itinuring nilang lahat si Guning bilang kanilang pinuno, at susundin nila ang kanilang pamumuno, kahit na ito ay nakakapinsala. Ako rin. Nag-echo naman ang 3 pang lalaki. Mga ad ng Pub Future. Magaling. Nasiyahan si Guning. Itinuro niya ang pader sa harap nila. Hukayin ang pader na iyon. Walang problema. Hindi na sila nagtanong kung bakit, bagkus ay naglabas sila ng mga gamit at nagsimulang maghukay ng walang antala.
Ang 4 na lalaki ay hinati sa 2 shift para maghukay sa pader. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa end of Euro LB1N. Kasabay nito, tinawagan ni Leng Xiaoteng si Guning nang malaya siya, ngunit walang sumasagot. Naisip ni Leng Xiaoteng na malamang na hinanap ni Guning ang sinaunang libingan, at siya ay nag-aalala. Gayunpaman, ang tanging magagawa niya ay maghintay hanggang sa tawagin siya ni Guning pabalik. Makalipas ang kalahating oras, nahukay ang 1 metrong makapal na pader. Labis na nagulat si Li Maosong at ang kanyang mga kaibigan nang matuklasan nila ang pangalawang silid. Hindi sila makapaniwala na swerte lang si Guning, ngunit alam nila na hindi nararapat na magtanong pa sila. Kung sinabi ni Guning na umaasa lang siya sa kanyang swerte o instinct, kung gayon. Gayunpaman, ang butas ay napakaliit para madaanan ng isang tao, kaya't sina Li Maosong at Zhao Jiangquan ay patuloy na naghuhukay hanggang sa butas ay sapat na ang laki. Makalipas ang 1 pang kalahating oras, sapat na ang butas para gumapang ang isang tao. Hindi na kailangang gumawa ng malaking butas, basta't ito ay sapat na para sa kanila upang makapasok. Sa pagkakataong ito, lumipat pa rin si Guning sa harapan. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa pangalawang silid. Malamig at mamasa-masa sa loob dahil matagal na itong nakasara, ngunit walang bulok na amoy dito tulad ng huling sinaunang libingan. Ang pangalawang silid ay walang laman, ngunit may mga libingan na lagusan sa magkabilang panig. Magkakaroon ng pintuan sa harap at ang 3 silid sa dulo ng 2 libingan na lagusan. Tingnan natin kung alin ang konektado sa silid, sabi ni Li Maosong, at lumipat sa kanang tunaw ng libingan, habang si Sun Chao ay lumipat sa kaliwa. Sa halip, ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes, at nakita niya na ang front door ay nasa kaliwang bahagi, habang ang 3 silid ay nasa kanang bahagi. Gayunpaman, hindi niya ito sasabihin syempre. Ang libingan na ito ay binubuo ng 3 silid, at ang mga tao ay kailangang lumipat sa pangalawang silid hanggang sa pangatlo. Pumunta tayo sa kanina, sabi ni Guning. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa isang batong pinto. Buksan natin. Oo naman, sabi ni Li Maosong at pinuntahan ang batong pinto. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong mabigat. Hayaan mo akong gawin ito. Lumakad pasulong si Guning, at tumabi si Li Maosong. Itinulak ni Guning ang pinto gamit ang kanyang normal na lakas ngunit nabigo. Kaya, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at pinagbuti ang kanyang lakas. Sa isang maliit na tunog, gumalaw ang batong pinto, na ikinagulat ni Li Maosong at ng kanyang mga kaibigan. Si Guning ay napakalakas. Unti-unting itinulak ni Guning ang batong pinto upang mabuksan. Upang hindi sila masyadong mabigla, sadyang bumagal si Guning. Matapos itulak ang batong pinto ay pumasok na ang grupo nila. Ang 3 silid ay 10 metro kwadrado ang laki, ngunit wala pa rin itong laman. At mayroon itong 3 libingan na lagusan sa harap, kaliwa at kanang bahagi nito. Aling lagusan ang una nating papasok? Tanong ni Zhao Jiangquan. Ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes at nakita na ang sinaunang libingan na ito ay parang isang komplikadong maze. Madaling mawalan ng direksyon ang mga tao o makararating sa parehong lugar pagkatapos maglakad ng mahabang panahon. Mahirap para sa mga normal na tao na mahanap ang pangunahing silid, ngunit nakita ni Guning na may Jade Eyes ang pangunahing silid sa isang sulyap lamang. Gayunpaman, kinailangan pa rin nilang maghukay sa isa pang pader ng dumi. Sumunod ka sa akin, sabi ni Guning at diretsyong naglakad papunta sa kaliwang tunnel ng libingan. Pagkatapos ng kalahating oras na paikot-ikot, huminto sila at sinabi ni Guning, "Eto, hukayin ang pader." Sa nakaraang karanasan, walang nag-alinlangan sa kanyang desisyon. Itinaas nila ang kanilang mga kagamitan at nagsimulang maghukay sa dingding ng walang pagkaantala, kahit na hindi nila ito kapani-paniwala. Sa loob ng kalahating oras, nahukay ang 1 metrong makapal na pader ng dumi. At sa kabilang panig ng pader ng dumi ay isang batong pinto, na mismong ang daan patungo sa pangunahing silid. Ang pangunahing silid ay nilagyan ng pinto at natatakpan ng isang layer ng dumi.
Kung hindi dahil kay Guning, hinding-hindi nila makikita ang pangunahing silid na ito. Kung gusto nilang buksan ang batong pintong ito, kailangan nilang tanggalin ang lahat ng dumi na tumatakip sa pinto. Ang batong pinto ay 2 metro ang taas, at 1 metro ang lapad, na isang malaking proyekto, kaya silang 5 ay nagsimulang maghukay ng magkasama. Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas ay tinanggal na nila ang lahat ng dumi at pinuntahan ni Guning ang batong pinto. Gayunpaman, nabigo siyang itulak ito sa pagkakataong ito. Nagulat si Guning, at ang mga lalaki ay nagpalitan din ng tingin na may pagdududa. Tiningnan ni Guning ang paligid at nakakita ng bakal na singsing. Agad niyang ibinaba ang katawan para hilahin ito. At sa sunod-sunod na tunog, ang batong pinto ay gumalaw at nahulog, at ang pangunahing silid ay nahayag sa harap ng kanilang mga mata. Dahil sa Night Luminescent Pearl, maliwanag na naihilawan ang main chamber nang pumasok sila sa loob. Humigit kumulang 10 metro kwadrado ang laki nito, at may 2 kabaong na inilatag sa gitna na may 3 kahon na nakadikit sa dingding. Nang makita ang 3 malalaking kahon, lahat ay nasa sabik. Ang mga lalaki ay sabik na buksan ito ngunit nakatayo pa rin habang naghihintay ng pahintulot ni Guning. Pumunta at buksan ang mga kahon, sabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Si Lee Maosong at ang kanyang mga kaibigan ay sabay na tumakbo sa mga kahon, habang ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes upang makita kung ano ang nasa 2 kabaong. Ang sinaunang libingan na ito ay nasa ilalim ng templo, kaya walang yin o gumagalaw na katawan dito. Sa kaliwang kabaong, ang katawan ay isa ng kalansay at mahuhusgahan lamang ni Guning kung anong panahon ang taong ito mula sa pananamit. Siya ay dapat na isang mahalagang opisyal sa Tang Dynasty ayon sa kanyang lilang opisyal na uniforme. At sa kanang kabaong, ang kalansay ay nakasuot ng purong pulang wedding gown na may step-shake crown, isa. Nang makita ang step-shake crown, natigilan si Guning. Napakaganda nito. Miss Gu, halika rito at tingnan. Tinawag siya ni Lee Maosong. Nang marinig iyon, iniwan ni Guning ang step-shake crown at naglakad patungo sa kanila. Ang isa sa 3 kahon ay puno ng mga alahas, ang isa ay puno ng porselana, habang mayroong maraming iba pang mahahalagang antik sa pangatlo. Mayroon ka bang mga bag para dalhin sila? Tanong ni Guning. Oo, sabi nila at kinuha ang mga bag nila. Ang mga bag ay gawa sa espesyal na material at hindi ito mapunit kahit gaano katalim ang mga bagay sa loob. Punan ang 2 bag ng alahas, sabi ni Guning, at nagtrabaho ang mga lalaki. Pagkatapos nito, pumili si Guning ng 5 piraso ng porselana mula sa 12 sa pangalawang kahon at kumuha ng 8 mga antik mula sa 20 o higit pa sa ikatlong kahon. Iyon lang ang gusto ko, at ang natitira ay sa iyo, sabi ni Guning. Miss Gu, ito ay. Napagkasundoan nilang hatiin ang mga antik sa kalahati, ngunit binigyan sila ni Guning ng higit sa kalahati. Mga ad ng Pub Future. Hindi ko kaya ang marami, pagsisinungaling ni Guning. Sa totoo lang, hindi siya sakam, at 4 sila habang siya ay nag-iisa. Hindi naman big deal kung nakakuha sila ng higit sa kalahati. Para sa mga alahas, 2/5 lamang ang kinuha ni Guning, at nakuha ni Li Mansong at ng iba pa ang natitira. Ang mga lalaki ay buong pusong nagpasalamat kay Guning. Pagkatapos, binuksan nila ang 2 kabaong. Diretso si Guning sa kanan, habang si Lee Maosong at ang iba ay pumunta sa kaliwa. Mayroong ilang mga libro na isinulat ng mga sikat na manunulat sa nakaraan sa kaliwang kabaong. At maliban sa step-shake crown, 2 pares lang ng bracelet at iba pang alahas ang nasa kanang kabaong. Maaari kang magkaroon ng anumang nasa tamang kabaong, at kukunin ko kung ano ang nasa isang ito, sabi ni Guning. Oo naman, sumang-ayon ang lahat. Hindi alam ni Lee Maosong at ng iba pa kung ano ang nasa kanang kabaong, kaya direktang inilagay ni Guning ang step-shake crown sa kanyang telepathic eye space. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang bahagi ng mga antik sa isang kahon at ikinabot ito ng mga lubad. Iminungkahi ni Zhao Jiangquan na tulungan si Guning na buhatin ang kahon, ngunit nabigo siya dahil ito ay masyadong mabigat. Gayunpaman, kahit na nagawa niyang ilipat ito,
hindi siya aabalahin ni Guning, dahil lahat sila ay may mabibigat na bag na dadalhin. At sila ay mga ordinaryong lalaki kung tutuusin. Habang si Guning ay nag-practice ng kung fu sa loob ng maraming taon, kaya siya ay mas malakas kaysa sa mga karaniwang tao, at mayroon din siyang kapangyarihan sa mahika. Nang handa na silang umalis, ginabayan sila ni Guning sa parehong paraan na gumagalaw ng maayos at mabilis pabalik sa labas. Ilang sandali pa ay lumabas na silang lahat. Tumingin si Guo Yiyang sa direksyon ng archaeological team at nagsabi, "Well, I bet wala silang mahanap sa oras na ito." Oo, 1 linggo na silang naghanap. May simpatiya ako sa kanila, sabi ni Zhao Jiangquan. Bakit hindi ka pumunta at sabihin sa kanila na narito ang sinaunang libingan? Biro ni Sun Chao. Ayoko. Malalantad na sana ako. Ayokong makaranas ng dobleng pagkawala, sabi ni Zhao Jiangquan. Miss Gu, maraming salamat sa iyong tulong. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin mahahanap ang sinaunang libingan o nakuha ang mga anti-gang ito ng ganoon kadali. Kung may narinig kami tungkol sa mga sinaunang libingan sa darating, papayag ka ba kung tawagin ka namin? At maaari nating makatulong ang mga antik sa kalahati, sabi ni Li Maosong. Win-win ito, at masisiyahan silang makipag-usap kay Guning. Si Guning ay may parehong ideya at sumang-ayon ng may kasiglahan. Hindi niya sinasadyang narinig ang balita sa pagkakataong ito, habang si Li Maosong at ang iba pa ay mga profesional na sepulturero, kaya maaaring magkaroon sila ng mas maraming pagkakataon. Oh, Miss Go, saan ka aalis? Kung hindi ka nagmamaneho dito, maaari kang magsakay, sabi ni Li Maosong dahil sa kabaitan. Salamat, pero ako ang gumawa ng sarili kong pag-aayos, para maghiwalay na tayo pagdating natin sa resort. Sabi ni Guning. Oo naman, dahil may sariling plano si Guning, hindi sila nagpumilit. Nang malapit na silang makarating sa resort, muling nakatanggap ng signal ang kanyang telepono, at nag-vibrate ang mobile phone ni Guning sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at napansin na tinawag siya ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi niya ito tinawag kaagad, dahil hindi ito ang tamang oras. Pagkatapos nilang maghiwalay, naglakad si Guning patungo sa tirahan ng mga taga-nayon ng Nanshui Village. Naisip ni Li Maosong at ng iba pa na may susando sa kanya doon. Nang si Li Maosong ay hindi na siya makakita ng iba. Inilagay ni Guning ang kahon sa kanyang telepathic eye space at tumalikod, naglalakad papunta sa resort bago siya nag-book ng kwarto sa isang hotel. Hindi tinawagan ni Guning si Leng Xiaoteng hanggang sa siya ay nasa hotel. Sinagot ni Leng Xiaoteng ang kanyang tawag sa 1 segundo. Kahit na 3 AM na, gising pa rin si Leng Xiaoteng dahil nag-aalala siya kay Guning. Ningning, parang kinakabahan si Leng Xiaoteng. Kamusta na? Magaling. Ito ay libingan ng isang opisyal mula sa dinastiyang Tang, at muli kong nakilala si Li Maosong at iba pa. Sabay kaming pumasok sa libingan at pinagsaluhan namin ang mga antik, sabi ni Guning. Walang pakialam si Leng Xiaoteng sa mga antigo. Ang tanging bagay na inaalala niya ay ang kaligtasan ni Guning. Alam niyang okay na siya, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Mabuting malaman. Kailan ka uuwi? In a couple of days siguro. Alam ni Master Tang na nasa CTB ako, at nangako akong bibisitahin siya kapag malaya na ako, sabi ni Guning. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na si Master Tang ay ang lolo ni Guning, at gusto niyang makita na sila ay malapit hanggat gusto ni Guning na maging. At halatang masaya si Guning na gawin iyon. Nagkwentuhan muna sila saglit bago ibinaba ang tawag. Bagamat nag-aatubili si Leng Xiaoteng na ibaba ang tawag, alam niyang kailangan ni Guning ng magandang pahinga, dahil gabi na. Pagkatapos ay naligo si Guning bago siya humiga at mabilis na nakatulog. Kinabukasan, bumangon si Guning bandang 8:00 ng umaga. Pumunta siya para mag-check out at umalis papuntang CTB. Maaga pa noon, at hindi niya madalaw si Tang Haifeng ng madaling araw, kaya tinawag niya si Pan Zero sa halip at inanyayahan itong sabay na kumain ng tanghalian. Kakapasok lang ni Pan Zero sa kanyang team,
Kaya dapat niyang samantalahin ang pagkakataong makasama siya ng maraming oras. Kung hindi, wala siyang ideya kung kailan sila magkikita sa susunod. Tuwang-tuwa si Panziro nang matanggap ang tawag ni Guning. Nagkaroon siya ng appointment para manood ng horse racing kasama ang kanyang mga kaibigan at handa nang umalis. Ngunit diretso niyang iniwan ang kanyang mga kaibigan at nagpas siyang makipagkita kay Guning. Lahat ng mga kaibigan ni Panziro ay nagulat nang marinig nilang tinawag ni Panziro ang isa pang boss. Sa kanilang pagtataka, si Panziro na laging mayabang ay itinuring ang ibang tao bilang kanyang amo. Nang sabihin sa kanila ni Panziro na binago niya ang mga plano sa huling segundo, maraming nagreklamo ang kanyang mga kaibigan. Nang marinig iyon, medyo nakonsensya si Guning na sirain ang kanilang mga plano, kaya sinabi niya, "Bueno, bakit hindi tayo magsama sa susunod?" Hindi, sabay-sabay na tinanggihan ni Panziro. "Nasaan ka na ngayon? Pupunta ako sa iyo. Sa palagay ko ay hindi magandang ideya na iwanan mo ang iyong mga kaibigan ng ganoon," sabi ni Guning. "Sa tingin ko mas mahalaga ka, boss," sabi ni Panziro. Nang marinig iyon, natuwa si Guning. "Lord Pan, bakit hindi mo yayain ang iyong amo na manood ng karera ng kabayo kasama namin? Sayang naman kung wala ka," sabi ng isa sa mga malalapit na kaibigan ni Panziro. "Hey, boss, gusto mo bang manood ng horse racing sa amin?" tanong ni Panziro kay Guning. Naunawaan ni Guning na kapag tumanggi siya, iiwan ni Panziro ang kanyang malalapit na kaibigan para sa kanya, na hindi niya gustong makita, kaya pumayag siya. Iminungkahi ni Panziro na kunin si Guning ngunit pinigilan ni Guning. Sumakay siya ng taxi para salubungin sila ng mag-isa. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Panziro, at ang kanyang mga kaibigan sa horse racing field, ngunit hindi agad sila pumasok. Sa halip, naghihintay sila sa gate nito. Pinilit ni Panziro na hintayin si Guning mag-isa, ngunit pinili ng kanyang mga kaibigan na maghintay kasama niya. Mayroong 5 kabataang lalaki at 5 kabataang babae sa grupo ng mga kaibigan ni Panziro. Ang mga lalaki ang nangunguna sa mga tungkulin, habang ang mga babae ay kanilang mga kasama lamang upang magsaya. Iilan sa mga mayamang tagapagmanang iyon ang may seryosong relasyon, at karamihan sa kanila ay nakikipaglaro sa maraming babae. Gayunpaman, hindi lahat ng mga ito ay ginawa. 2 mag-asawa sa grupo ang opisyal na mag-boyfriend at girlfriend. Ang isa sa 2 mag-asawa ay engaged na at malapit ng ikasal sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos ng 10 minuto, wala pa rin si Guning. Medyo nanginginig sa lamig ang isang babae, saka nagpout sa kasama niyang lalaki. "Lord Guan, nilalamig na ako." Obviously, gusto niyang maglakad papasok. Binigyan ng binata na tinawag na Lord Guan ang babae ng isang sulyap ng panghahamak. "Bakit kailangan mong magsuot ng napakaliit?" Ang babae nga ay nagsuot ng mas kaunting mga damit upang magmukhang sexy, ngunit ito ay malamig sa taglamig. Galit ang babae ngunit hindi na naglakas loob na magsalita pa. Kung naiinis siya, itatapon siya. Gayunpaman, may nagdagdag ng gasolina sa apoy. "Nana, hindi ba kagagaling mo lang sa sipon? Kailangan mong alagaan mabuti ang iyong katawan. Kung sipon ka ulit, maaapektuhan si Lord Guan." Ikaw, ang babae, na ang pangalan ay Kiao Nana, ay baliw. "Hao Mengki, itikom mo ang iyong bibig." "Ano? Nagsasabi lang ako ng totoo," sabi ni Hao Mengki na parang inosente. "Ikaw. Tama na." Ayaw ni Panziro na marinig ang pagtatalo ng mga babae. Sabay tikom ng bibig ng 2 babae, at binigyan din sila ng babala ng mga kasama nilang lalaki, dahilan para tumahimik sila. Kung saan may mga babae, mayroong digmaan. Parehong babae ang 2, ngunit hindi nila nagustuhan ang isa't isa. Actually, hindi naman sila nagkasundo ng may dahilan. Ang lalaking kasama ni Kiao Nana, si Lord Guan, ay mas maganda kaysa kay Hao Mengki. Una nang hinangaan ni Hao Mengki si Lord Guan, ngunit gusto lang ni Lord Guan ang mga babaeng may malalaking suso.
Bagamat hindi maliit ang dibdib ni Hao Mengqi, hindi rin ito malaki, kaya hindi interesado si Lord Guan sa kanya. Samantala, hinding-hindi tatanggihan ng isang lalaki ang babaeng lumapit sa kanya. Sa makatuwid, ilang beses na natulog si Hao Mengqi kay Lord Guan. Gayunpaman, dahil doon, nagseselos siya ngayon kay Kiao Nana at sasamantalahin ang bawat pagkakataon upang kunin si Kiao Nana. Si Kiao Nana naman ay walang ideya sa nangyari sa pagitan nila. Hindi rin naglakas loob si Hao Mengqi na magsabi ng kahit ano, dahil magagalit si Lord Guan sa kanya. Ang masama pa, mawawala sa kanya ang lalaking wallet na mayroon din siya ngayon. Bagamat ang mayayamang tagapagmana ay nakikipaglaro sa maraming babae ng sabay-sabay, hindi nila pinahintulutan ang kanilang mga babae na natutulog sa ibang mga lalaki. Kung hindi, iiwan nila sila. Kung makakahanap sila ng isang binatang may kayamanan, ang huling bagay na gusto nilang mangyari ay ang iwanan sa maikling panahon. Kaya, karamihan sa kanila ay nagtatago ng kanilang maruruming sikreto sa ilalim ng carpet. Makalipas ang 40 minuto, sa wakas ay dumating si Guning sa field ng karera ng kabayo. Nang makita si Guning na paparating, agad na nauna si Pan Zero para salubungin siya. "Hi, boss." Nang malaman ng lahat na dalaga ang amo ni Pan Zero, nagulat silang lahat. Akala nila ang amo ni Pan Zero ay isang malakas at matanda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Jesus, nag-freeze ba ang impyerno? O sinapian ng multo si Lord Pan? Walang sino man sa mga kaibigan ni Pan Zero ang makapaniwala sa kanilang mga mata o tenga. "Hey, boss, halika dito at ipapakilala kita. Ito ay sina Zhou Guangru, Guanbin, Gao Yongkang at Hu Hao. Close friends ko silang lahat." Ipinakilala ni Pan Zero ang kanyang mga kaibigan kay Guning. Pagkatapos ay lumingon siya sa grupo ng mga kaibigan niya. "Ano ang tinitignan mo? Ito ang boss natin." Nagulat si Guning. Kailan pa siya naging amo ng mga kaibigan niya nang biglaan? Si Zhou Guangru at ang iba pa ay natigilan. Nakakabaliw para sa kanila ang tumawag sa isang babae na boss. "Bakit kailangan nila akong tawaging boss?" tanong ni Guning. "Sila ang aking matalik na kaibigan, kaya ang aking amo ang kanilang boss," sabi ni Pan Zero at kinuha ito para sa ipinagkaloob, bagaman siya ay dominante gaya ng dati. Sina Zhou Guangru at Hu Hao na sumang-ayon kay Pan Zero ay tinawag si Guning na kanilang boss, ngunit tumanggi sina Guanbin at Gao Yongkang na gawin iyon. "Lord Pan, baliw ka ba para tawagin kaming isang batang babae na boss?" sabi ni Guanbin na halatang hindi gusto. "Hindi mo ba hinahamak ang mga babae? Bakit biglang nagbago ang isip mo? It's your own business to call a girl your boss, but I'm not going to do the same thing." Saksihan ang painaya ng kabanatang ito, na inihayag sa pamamagitan ng NF Euro LB1N. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Guning nang may pang-aalipusta. Sa kanyang mga mata, tiyak na nakulong ni Guning si Pan Zero sa kanyang kagandahan. Bagamat tumanggi siyang tawaging boss ang isang babae, kailangan niyang aminin na napakaganda ni Guning kahit walang make-up. Kung hindi pinilit ni Pan Zero na tawagan nila ang kanyang amo, gugustuhin niyang magpalipas ng oras sa ganoong kagandahan. Mga ad ng Pub Future. "Eksakto, Lord Pan, hindi mo kami mapipilit na gawin ang parehong bagay. Personal mong desisyon na tawagin ang isang babae na boss mo. Si Gao Yongkang ay may parehong saloobin tulad ni Guanbin. Ikaw." Galit na galit si Pan Zero dahil akala niya ay napahiya si Guning. "Sa tingin ko tama sila. Personal mong desisyon iyon at hindi mo sila mapipilit. At saka, hindi mo rin tinanong ang opinyon ko," putol ni Guning sa kanya. Hindi nakikinig si Pan Zero sa sino man maliban kay Guning, kaya sumuko siya sa huli. "Sige, tawagin mo na lang siyang Miss Go, okay?" Nang marinig iyon, nagulat muli ang lahat. Kailan pa naging masunurin si Pan Zero? "Pumasok na tayo sa loob," sabi ni Pan Zero, at ginabayan si Guning, naglalakad papasok. Gayunpaman, iniwan niya ang kanyang kasamang babae. Galit ang dalaga,
lalo na nang bigyan siya ni Kiao Nana at Hao Mengki ng isang nakamamanghang tingin. Tulad ng para sa iba pang dalawang kabataang babae, hindi sila kailanman nakahanay sa mga gold digger na iyon. Sa totoo lang, mula sa simula hanggang sa huli, hindi kailanman binanggit ni Pan-Zero ang kanyang babaeng kasama sa harap ni Guning. Sa kanyang mga mata, maliban kay Guning, ang lahat ng iba pang kababaihan ay hindi mahalaga tulad ng mga accessories. Lord Pan, huwag mo akong kalimutan. Nagtaas ng boses ang dalaga sa inis. Sumama ka na lang. Nawalan ng pasensya si Pan-Zero at hindi man lang lumingon kahit isang segundo. Ang kabataang babae ay nagngangalit at napupuot kay Guning hanggang sa mamatay. Sa kanyang mga mata, si Guning ay dapat na isang sirena na nanligaw sa kanyang lalaki. Kung hindi, si Lord Pan na kilalang kilala sa kanyang pagkiling sa mga babae ay hinding-hindi magiging maamo at mabait sa kanya. Alinmang paraan, kailangan pa rin silang mabilis na sundan ng dalaga na naka-high heels. Mga ad ng pub future. Siyempre, naramdaman ni Guning ang masamang tingin ng dalaga, ngunit wala siyang pakialam. Hanggat lumayo ang babae sa kanya, hindi siya magsasawang turuan siya ng leksyon. Sa sandaling ito, nagreklamo si Pan-Zero. Ang mga babae ay talagang mahirap. Ano? Tinitigan siya ni Guning na may bahagyang panganib. Nang makita iyon, agad na nagpaliwanag si Pan-Zero. Boss, hindi kita sinasadya. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya ito, naramdaman ni Pan-Zero na parang kakaiba ito. Parang hindi niya akalain na babae si Guning, kaya binago ni Pan-Zero ang kanyang mga salita. No, I mean hindi ka isa sa mga nakakainis na babae. Nanatiling tahimik si Guning. Lumapit ang dalaga sa gilid ni Pan-Zero, iniabot ang kamay para hawakan ang braso nito. Ginawa niya iyon para ipakita ang pagmamay-ari niya sa kanya. Gayunpaman, nang mahawakan ang kanyang kamay si Pan-Zero, agad niya itong inalis. Maglakad ka na lang mag-isa. Jiao, bulag ka ba o ano? Si Lord Pan ay nakikipag-usap sa kanyang amo, at hindi mo sila dapat hadlangan. Sinamantala ni Hao Mengki ang bawat pagkakataon para pagtawanan ang ibang babae. Lalo na noong sinabi niya ang salitang, "Boss," sinadya niyang idiin ang tunog. Gayunpaman, hindi kailanman masasabi ng mga lalaki ang pagkakaiba. Eksakto, hindi mo ba nakikita na kausap ko ang amo ko? Manahimik ka, baka umalis ka na. Talagang nabigo si Pan-Zero na maramdaman na pinipili ni Hao Mengki si Guning, ngunit sumang-ayon sa kanyang pagpuna kay Xia Zhao. Galit na galit si Xia Zhao, ngunit hindi makapagsalita para sumagot. O boss, saan ka galing? Biglang tanong ni Pan-Zero. Hindi niya namalaya na kakaunti lang ang alam niya tungkol kay Guning hanggang ngayon. CTF, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, ipinakita ni Guanbin, Gao Yongkang, Kiao Nana, Hao Mengki at Xia Zhao ang kanilang paghamak. Sa kanilang mga mata, ang CTF ay isa lamang maliit na third tier sa lungsod. Sa totoo lang, hindi maliit ang CTF, ngunit halos hindi ito maihahambing sa CTB. Hindi naman ganoon kasnob ang ibang tao sa grupo nila. Wala silang pakialam kung saan nanggaling si Guning, at ang mga makasariling lalaki at babae lang ang mag-iisip na mas magaling sila kaysa sa iba. Kailan ka uuwi? Kung hindi ka nagmamadali, maaari kitang isama sa pagbisita sa ilang masasayang lugar sa CTB, Pan-Zero said. Hindi ako magtatagal dito, at may kailangan pa akong harapin, sabi ni Guning. Mabuti, nabigo si Pan-Zero. Bago magsimula ang karera ng kabayo, nagkaroon ng seremonya para sa hitsura ng mga mangangabayo at mga kabayo. Ang mga tagahanga ng karera ng kabayo ay maaaring obserbahan ang mga kabayo mula sa isang malapit na distansya at gumawa ng mga paghatol sa mapagkompetensyang estado ng kabayo sa pamamagitan ng kulay ng Amerikana ng kabayo, bilis, mata at dami ng pawis. Ayon sa impormasyong kanilang nakolekta, ang mga senior horse racing fans ay maglalagay ng taya. Sa pagtatapos ng debo, ang mga mangangabayo ay sasakay sa kanilang mga kabayo at sasakay sa gate. Iyon ang pinakamahusay na oras upang obserbahan ang estado ng kabayo.
Sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanilang jogging, mauunawaan ng mga tao kung ang kabayo ay nasa mabuting kalagayan at kung ang kabayo ay nasiyahan sa kondisyon ng track ngayon. Kaya naman, nang pumasok sila sa field, hindi agad sila pumunta sa VIP room, bagkus ay pumunta sila para obserbahan ang mga kabayo. Gayunpaman, nakatagpo sila ng problema sa kalagitnaan. Oh, hindi ba ito si Lord Pan? Ano? Pinagsasama mo ang iyong kasintahan at ang ibang babae dito ngayon. Wow, magkakasundo kayong lahat. Sarkastikong sabi ng isang lalaki sa isang tabi, at napatigil silang lahat para tumingin sa lalaki. Papalapit sa kanila ang lalaki kasama ang 7 pang tao. May 4 na lalaki at 4 na babae. Naglalakad sa harapan ang leading man na may nakalawit na sigarilyo sa bibig. Parang proud na proud at bastos siya. Ang sinabi niya ay nagpagalit kay Pan-Zero. Zhao Conglin, tumahimik ka. At huwag mong hiyain ang amo ko. Boss, natigilan sila at tumawa ng malakas na para bang ngayon lang sila nakarinig ng nakakatawang biro. Haha, haha. Pan-Zero, ang ibig mo bang sabihin ay boss mo ang babaeng ito? Napatingin si Zhao Conglin kay Guning. Maganda siya. I bet na siya ang amo mo sa kama, di ba? Kung napakabuti niya, bakit hindi mo siya ipahiram sa akin ng ilang araw? Nang marinig iyon ay muli silang tumawa ng malakas. Maging si Guanbin at ang iba pang ayaw kay Guning ay natutuwa. Mga ad ng pub future. Hindi nasisiyahan si Guning, at tiyak na hindi niya matitiis ang gayong kahihiyan. Gayunpaman, bago pa makagalaw si Guning, tumakbo si Pan-Zero sa galit. Zhao Conglin, F*** ka. Inilabas ng mga tao sa kanilang paligid ang kanilang mga telepono para kunan ng video nang makita nilang maaaring magkaroon ng matinding away. Pagharap kay Pan-Zero na galit, walang pakialam si Zhao Conglin. Pan-Zero, kailan mo ako matatalo sa isang laban? Pagkasabi noon, hinawakan niya ang kamao ni Pan-Zero at sinipa ang tiyan ni Pan-Zero. Hindi mahina si Pan-Zero, at inikat ang kanyang katawan upang maiwasan ang paa ni Zhao Conglin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang palad ni Zhao Conglin bago muling inatake si Zhao Conglin, ngunit nakatakas si Zhao Conglin. Narinig ng mga security guard ang ingay at napatakbo sila. Gayunpaman, bago pa nila mapigilan ang dalawang lalaki, sumabad sina Pan-Zero at Zhao Conglin. Lumayo. May mga patakaran sa kerahan ng kabayo. Kung tatanggihan ng mga partido ang mga security guard na makisali, hindi nila gagawin. Gayunpaman, kung may nasaktan o napatay, walang pananagutan ang horse racing field. Matapos maglaban sina Pan-Zero at Zhao Conglin sa loob ng ilang minuto, nataman ni Zhao Conglin si Pan-Zero sa kanyang dibdib, at napaatras si Pan-Zero ng ilang hakbang. Magaling makipaglaban si Pan-Zero dahil marami siyang nakalaban. Gayunpaman, si Zhao Conglin ay naglingkod sa hukbo sa loob ng 3 taon at nasanay ng propesyonal. Sa ganoong kaso, si Pan-Zero ay halos kalaban para kay Zhao Conglin. Lord Pan, okay ka lang ba? Kailangan mo bang tumawag kami ng ambulansya? Naglakad pasulong ang isang security guard at tinanong si Pan-Zero. Zero, okay ka lang. Lumapit din sa kanya si Zhou Guangru at ang mga nagmamalasakit kay Pan-Zero. Ayos lang ako, bagamat nakaramdam siya ng matinding sakit mula sa kanyang dibdib, kakayanin pa rin. Isa pa, nakasanayan na niya ito. Sabay-sabay na inilabas ni Guning ang isang bote ng porselana at ibinigay ito kay Pan-Zero. Eto, kunin mo. Bagamat medyo mahalaga ang power crystal, handa itong ibigay ni Guning sa kanyang kaibigan. Ano ito? Tanong ni Pan-Zero. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N of Europound. N. Mga ad ng pub future. Gamot, sagot ni Guning. Nang marinig iyon, kinuha ni Pan-Zero ang bote ng porselana, binuksan ito, at direktang ibinuhos ang mga table tas sa kanyang bibig. Sa sandaling ang mga table tas ay pumasok sa kanyang bibig, ang mga ito ay natunaw, at ang daloy ng lamig ay kumalat na parang kidlat sa kanyang katawan. Ito ay hindi karaniwang komportable. Hindi nagtagal,
Ang sakit sa kanyang dibdib ay lubos na naibsan, at si Pan-Zero ay namangha. Nang tatanungin na sana niya si Guning kung anong uri ng gamot ito, naglakad na si Guning papunta kay Zhao Conglin. Oh, kagandahan, ano? Gusto mo bang sundan ako pagkatapos mong masaksihan kung gaano kaina ang iyong lalaki? F*** ka. Si Guning ay nagmura sa kanya bago niya sinipa si Zhao Conglin. Napakabilis ng paggalaw ni Guning at hindi inaasahan ni Zhao Conglin na naglakas loob siyang salakayin siya, kaya nataman siya ng hindi nakapaghanda. Si Zhao Conglin ay sinipa sa hangin at nahulog 3 metro ang layo. Dumausdas pa ng ilang metro ang katawan niya nang bumagsak, at hindi huminto hanggang sa kumatok ito sa hagdan. Nagulat ang lahat nang makita ang eksena. Ano? Sinipa lang ng batang babae na ito sa ere si Zhao Conglin. Walang sino man sa kanila ang makapaniwala sa kanilang mga mata, dahil ito ay hindi makapaniwala. Wow, boss, ang galing mo. Tumakbo si Pan-Zero kay Guning at sumigaw sa tuwa. Alam ni Pan-Zero na si Guning ay isang kung fu master, kaya hindi siya masyadong nabigla, kahit na humanga siya. Nang marinig ang boses ni Pan-Zero, sa wakas ay nanambalik ang isip ng iba. Tunay na sinipa ni Guning si Zhao Conglin sa harap mismo ng kanilang mga mata. Kahit na ito ay hindi kapanipaniwala, lahat sila ay nakita ito ng kanilang sariling mga mata. Jesus! Napakalakas niya. Pareho ang iniisip ng lahat. At naniniwala rin sila na si Guning ay kailangang maging kung fu master. Lahat ng mga kaibigan at security guard ni Zhao Conglin ay tumakbo sa kanyang tabi. Nang makitang namumutla ang kanyang mukha sa sakit at halos hindi na siya makagalaw, lahat sila ay nagtanong, Lord Zhao, okay ka lang? Nang marinig ang tanong, galit na galit si Zhao Conglin. Napakasakit ng kanyang katawan, at halos mawalan na siya ng hininga, ngunit nagtatanong pa rin ang mga taong ito kung ayos lang siya. Kung makapagsalita si Zhao Conglin ngayon, tiyak na mamumura siya sa kanila. Damn it! Napakalakas ng babaeng ito. Napaisip si Zhao Conglin sa kanyang sarili, at itinakda ang kanyang sarili na maghiganti. Sa kabutihang palad, si Zhao Conglin ay malakas din sa pisikal. Kung hindi, hinimate siya. Nang makitang si Zhao Conglin ay malubhang nasugatan, isang security guard ang kaagad na tumawag ng ambulansya. Bagamat nangyari kay Zhao Conglin ay walang kinalaman sa karera ng kabayo, hindi nila maaaring hayaan siyang mamatay. Sa pagkakataong ito, si Guanbin at ang iba pang hindi nagustuhan kay Guning ay lubos na nabigla. Naunawaan na nila ngayon kung bakit itinuring siya ni Pan-Zero bilang kanyang amo. At wala na sa kanila ang nang-ahas na hamakin si Guning, lalo pa siyang inisin.